Tinanong bakit ako ba ikaw ay nakilangan nalungkutan ng iba sana ngunit ka ako'y nakalayo sa'yo maging ka sa puso kong mahika. Talaga. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon. Oo. Alam niyo kapatid, yung milagro ng Diyos, maliit, malaki, milagro yun. Kaya nga nung gumalaw, nagtanawa kami. Kasi talaga kanina hindi. Itong mga hawak pa lang kayo na, nakuha ko na. Parang may kinukuhiti po na. Kaya ito, Siyempre na. nakapatong din ang kamay ko sa ulo mga kapatid para bigyan ka pa ng energy ng lakas. Ano? Oh, Win, yung paa. Kilos mo kapatid. Oh. Kanina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalaw, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. O ngayon, pagkatapos po nating pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po pinapakita po sa atin. Umikilos na po, na igagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Brother JR ha? Gato. Ano yan, 12-11? Landan, sige. Sige pa. Dapat dito ka, dyan natin pang mauyo. Simula maglakad. Dito, paupuin mo. Bukas ang mara. Andito.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng May 8, 2025. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, ay live po ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po ay napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi at kapag ka naman po Linggo ay alas 9 ng umaga ang atin pong schedule. At sa darating po na Linggo ng May 11, meron po tayong paksa na gusto pong ipag-anyaya sa ating mga ka-Bible study. Ang ating paksa kung bakit hindi biblikal ang kaisahan sa pagboto ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa sa darating na linggo dahil sa Lunes po, May 12, ay araw po ng eleksyon dito po sa atin sa Pilipinas. Gusto po nating yung ating mga kababayan na boboto sa darating na Lunes ay mabigyan po ng kaalaman batay sa Biblia tungkol po dito sa tinatawag na kaisahan sa pagboto. Yun pong ginagawa ng mga religious group na meron silang tinatawag na kaisahan sa pagboto, na yung mga miyembro doon sa mga religious group ay binibigyan na lamang po ng listahan noong kanilang mga leader kung sinong mga kandidato ang dapat na iboto. Yun po sa darating na linggo, kung loloobin ng Panginoon, ay mapag-aralan po natin ang paksang ito bago po tayo bumoto sa kinabukasan ng Lunes. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kayo po ay aking pinakikisuyuan na kayo po ay mag-subscribe. Paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. At sa gabi pong ito, agad na po tayong mag-umpisa at magpatuloy dito po sa ating topic series na tinatalakay. Ito po'y tungkol sa pagpapagaling sa may sakit. At ito po ay part 4. Sa aking pagkakaalam. Ayan, meron na po tayo ngayon sa Facebook Live. Ayan, salamat naman at ang ating mga ka-Bible study sa Facebook Live ay narito na rin. At binabati ko po pala ang ating mga bagong kaibigan, yung mga bago pong mga friends po natin na mga nakilala natin. Sila yung mga closet at mga exiters sa MCGI. Salamat po sa ating mga bagong kaibigan na ito, na mga dati rin nating mga kasamahan sa MCGI. Sila yung mga closet. Pag sinabing closet hindi pa makalantad. At mayroon naman pong mga exiters na talagang lumantad na at lumabas na dyan po sa MCGI. Kung kayo po ay nandyan ngayong gabi sa mga oras na ito sa ating Bible studying ito,
Pwede naman po kayong bumati, pwede kayong mag-comment at kung gusto po ninyong mag-participate dito sa ating mga magiging mapag-uusapan dito po sa ating mga talakayan dito, welcome naman po sa ating mga closet at mga ka-exiters. Tayo po'y magpatuloy dito po sa ating topic series tungkol po sa pagpapagaling sa mga may sakit. Part 4 na po tayo ngayong gabi. Noong nakaraan po na ating Bible study ay napag-aralan natin mga Bible study na ang Panginoong Hesukristo hanggang sa panahon nating ito ay patuloy po niyang ginagawa ang kanyang mga himala at mga pagpapagaling. Ang ating Panginoong Hesukristo po hindi naman huminto, hindi naman po tumigil sa kaniyang ginagawa na maghimala at magpagaling. Yung mga nababasa po natin sa Biblia, mga ka-Bible study, yung mga nasulat dyan na mga himala, pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa panahon nating ito, yan po ay nagpapatuloy-tuloy. Bakit po? Doon po sa aklat ng Hebreo 13 at 8, ang nakasulat po ay ganito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay sinasabi po rito na siya ang kahapon. Yung mga nababasa natin sa Biblia na mga himala at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, nakaraan po yan ang kahapon. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang ngayon. Itong presenteng panahong ito, kung saan tayo nabubuhay na panahon, ang ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang ngayon. Ano ang dapat nating maintindihan dito, mga ka-Bible study? Yung mga ginawa ni Jesus Christ kahapon sa nakaraan, yun po ay ginagawa rin niya magpahanggang ngayon. Amen. Mga himala, mga pagpapagaling, binabasa natin sa Biblia. O hanggang sa panahon natin ito, yan po ay patuloy pa rin ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. O ngayon, meron po tayong napag-aralan noong nakaraan na sa atin namang parte, meron tayong dapat na magawa para tayo po ay tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na nagpapagaling, patuloy na gumagawa ng mga himala. Ngayon, dapat po tayong mga tao, on our part, meron tayong gawin para tayo po, kung meron tayong mga sakit at mga karamdaman, ang ating mga mahal sa buhay na may mga sakit at karamdaman, para po tumanggap ng kagalingan, meron tayong mga dapat na matutunang gawin. Ano po yun? Unang-una po, yung nasa Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ito po ang ating gusto pong i-remind, ipaalaala sa atin po na mga nakikinig dito sa Bible studying ito. Kung meron po kayong mga sakit, mga karamdaman, ano po ang dapat nating magawa? Dapat po tayo po'y maging masayahin. Amen. Sikapin po natin na kahit tayo po'y may mga sakit, may mga karamdaman po tayo, maging masaya pa rin tayo. Humanap pa rin tayo ng dahilan
para tayo maging masaya. O kasi pagka po ang tao ay masaya, sumisigla po ang kanyang pakiramdam. Lumalakas po ang kanyang immune system. Lumalakas po ang resistensya ng kanyang katawan. Amen. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. O tingnan nyo po at yung obserbahan, di ba? Yung mga bata. O kahit tayo po nang tayo ay kabataan pa. Ako po kasi sa ngayon po ako po ay 51 years old, turning 52 sa darating na June. Ako po ang aking obserbasyon, mga ka-Bible study. Noong kabataan ko, ako po'y masigla, malakas ang aking katawan. Okay, yung mga bata lang na aking nakikita dito sa lugar ko talagang full of energy. Talagang parang hindi napapagod. At habang sila naglalaro masaya sila, nagkakatawanan. Nakikita ko po noong araw na ganun din ako nung ako'y bata, malakas ang katawan ko, ako'y masigla, parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Kasi masayahin po ang bata. Nagtatawanan. O ganun ang bata, madalas tumawa. Kaya tinan niyo po yung mga bata na masayahin. Hindi ho sakitin yun. Amen. Sangayon po ba ang ating mga nasa Facebook at nasa YouTube? 21 sa YouTube Live, ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live po, 5 ang nakaregister. Salamat po dito sa ating mga kasama ngayong gabi. O kayo po ba sang-ayon dun po sa aking obserbasyon na yon na yung mga bata po, pagka pinapanood natin, naglalaro, masigla sila tapos masasaya. Tawa ng tawa. Nakikita natin na yung mga ganong bata malalakas ang mga katawan. Hindi po yan madaling magkasakit. Tayo man po noong kabataan natin dahil tayo po'y alam pa nating maging masaya. Malakas ang ating katawan. Hindi tayo madaling magkasakit. Pero bakit ang tao pagka tumatanda, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang tao po na nagkakaedad, madali nang magkasakit? Kasi po ang aking obserbasyon, ang tao po kasi pagka may edad na, marami na pong iniisip, marami na pong pinoproblema. Tama po ba? At dahil sa maraming isipin na yan, maraming problema na yan, ang taong may edad na, ang taong matanda na, nakakalimutan na pong tumawa, nakakalimutan na pong maging masaya. Amen. Sang-ayon po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Yun ang pagkakaiba ng bata sa matanda. Ang bata, madali siyang maka-appreciate. Siya madaling mapasaya. Madali siyang mapatawa. Hindi kagaya pagka ang tao may edad na, matanda na. Ang hirap na po niyang tumawa. Kahit ngumiti ay matipid na. Tama po ba? Kaya ito po yung dapat nating magawa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tayo pong mga nagkakaedad, tayo pong mga tumatanda, wag nating makalimutan yung tumawa. Wag nating makalimutan po yung maging masaya. Kahit may mga problema po tayong pinagdaraanan sa kasalukuyan, kailangan po ay alam nating maghanap ng dahilan para pa rin tayo maging masaya. Amen. Yun ang sinasabi ko po sa mga may sakit, bago ko po sila ipag-pray, pagka sila halimbawa nakausap ko,
sinasabihan ko na maging masaya kayo. Pilitin nyo pa rin maging masaya. Kasi pag ang tao ay naging malulungkutin na, ayaw na po niya makipag-usap. Ayaw na po niyang siya idadalawin. Nung mga gusto siyang puntahan, madala, umiiwas na po yung, yung may sakit kung matutunan lang po natin na tayo po ay maging masaya, makakatulong po yan sa atin para tayo ay gumaling. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, ang masayang puso ay mabuting kagabutan. Manood tayo nung mga masasayang mga palabas sa television, yung mga masasayang palabas sa yung mga pelikula na yan. Makakatulong yan pagka kayo po ay tumatawa na. Mararamdaman nyo po, gumagaang ang inyong pakiramdam. Sumisigla. Kaya nga po yung aking mga kaibigan, pagka kami nag-get together, ang aking pinupuntahan doon yung masaya naming kwentuhan yung mga tawanan, pagka kami magkakasamang magkaka-eskwela, magkakaibigan, masaya po yung kung halimbawa 2 oras yun, 2 oras na masasayang mga kwentuhan po yun at talagang kami nagkakatawanan. Ang nararamdaman ko ako ang edad ko parang ako'y high school lang Kaya pag kami mga ganong get together, kaming mga magkakaeskwela, magkakaibigan, talagang ginagawan ko po ng paraan na ako po ay makasama sa get together. O yun din po ang aking maipapayo sa inyo mga kapatid, mga ka-Bible study. Maging masaya po tayo. Kahit ano po ang mga nangyayari. Kung may mga problema tayong pinagdaraanan, wag nating makalimutang ngumiti, wag nating makalimutang tumawa, maging masaya kasi meron pa rin tayong mga pamilya, mga mahal sa buhay, meron tayong nandiyan ang ating mga anak, nandiyan ang ating mga asawa na pwede po nating mapagkuhanan ng lakas. At sila po ang ating mga dahilan para maging masaya pa rin tayo. Ngayon, bukod sa pagiging masayahin, laughter is the best medicine. Yung pagiging masayahin, mabuting kagamutan yan sa ating mga katawan para sa ating mga sakit at mga karamdaman. Ano pa po ang dapat matutunang gawin ng isang tao para siya gumaling sa kanyang sakit, karamdaman? Basahin natin sa aklat pa rin ng Kawikaan 23:7. Ito po ang nakasulat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sabi po sa talatang binasa natin, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Ano po ang dapat nating matutunang gawin? Kung tayo po'y may mga sakit, may mga karamdaman para tayo gumaling, kailangan po pala itong ating mga isip, alam po nating gamitin. Bakit? Kasi kung ano po yung iniisip natin, yun tayo. Kung ano po ang iniisip natin, yung katawan natin susunod. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Pagka tayo po, meron tayong iniisip. Yung iniisip natin na yun tayo. At yun po ang susundin ng ating katawan. Gamitin natin ang ating isip, gamitin natin ang ating imagination, yung ating imahinasyon.
Makakatulong po yan para tayo po ay gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Paano po yun, mga ka-Bible study? Meron ka pong mga larawan, meron kang mga litrato. Noong kabataan mo, na doon sa litrato na yun ay makikita mo na ikaw ay masigla, kalakasan mo. Yun po ang palagi mong tingnan, yung litrato mo na yun. At yun ang isipin mo na ikaw ay makababalik sa ganoong kalagayan na masigla, malakas. Pagka iniisip mo na ikaw po'y masigla, ikaw ay malakas, ikaw ay healthy, yun ang mangyayari po. Yun ang susundin ng iyong katawan. Amen. Pwede po bang mag-amen? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na naiintindihan po. Yung punto na yan. Kailangan po maging masayahin tayo. Ngayon, ano pa po yung dapat nating magawa? Yung ating pag-iisip, yung ating imagination. Gamitin po natin ang ating imagination para sa ating paggaling. Meron tayong mga sakit, may mga karamdaman po tayo. Yung imagination, yung ating isip. Isipin natin na tayo po ay masigla, na tayo po'y malakas, na tayo po'y malusog. Yun ang dapat na nasa ating pag-iisip. At kung ano po yung nasa isip natin, yun tayo. Kung ano yung iniisip natin, susunod ang ating katawan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo po ba'y, alam nyo po ba'y sinasabi kong imagination? Imahinasyon. Ang madalas gumamit po ng imagination, ang mga arkitekto, ang mga engineer. Papaano po ba natayo itong mga bahay, yung mga gusali na yan? Sige nga po, mga ka-Bible study. Ano ang ginamit ng arkitekto, ano ginamit ng engineer para matayo yung bahay, matayo po yung gusali? Di ho ba gumamit sila ng imagination? Amen. Yung nasa isip nila, nilagay nila sa papel, sinulat nila, dinrawing nila, inisketch nila, tama po. Galing po yun sa isip. Noong arkitekto, noong engineer. Tapos, dahil nasa isip, nilagay sa papel, ginuhit, ayan, natayo po yung bahay, natayo po yung building. Amen. Ganon din po ang sinasabi ni Brother Willie. Sa mga nakikinig nating mga ka-Bible study, meron kayo pong mga sakit, may mga karamdaman, gamitin po natin ang ating mga isip. Imagination po, paganahin natin. Tumingin ka po sa iyong mga larawan. Yung mga larawan mo na ikaw ay malakas, masigla, punong-puno ng buhay, doon po sa picture. Yun, araw-araw mo pong tingnan. At yun po ang iyong ilagay sa iyong isip na ikaw ay babalik sa pagiging masigla, pagiging malakas, pagiging malusog. Yun ang mangyayari. Amen. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating mga dapat na magawa. Ngayon, bukod dyan, bukod sa tayo po ay dapat maging masayahin, tapos gagamitin natin ang ating imagination para makatulong na tayo ay
maging malusog, maging masigla, ano pa po yung iba pang dapat nating gawin para tayo po'y gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Yan naman po ang ating ipagpapatuloy sa susunod po nating Bible study. Sa pagkakataon pong ito ay atin na pong bigyan ng daan ang ating mga prayer requests. Sige po, sa mga ka-Bible study natin sa Facebook at YouTube, pakibigay lang po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano sakit karamdaman ng tao. Sige po, unahin po natin itong si Derwin Balcos na may colon cancer. Pag-pray po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang kanyang tuloy-tuloy na paggaling. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, colon cancer, inuutusang umalis sa katawan ni Derwin Balcos. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa buong katawan ni Derwin Balcos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang malakas na immune system, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa buong katawan ni Derwin Balcos. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan. Kung ang inyo pong mga prayer request ay hindi naman tungkol po sa mga sakit at karamdaman, welcome din po kung meron kayong ibang mga kahilingan, mga prayer request, welcome din po sa ating programa. Sige po, sunod naman natin si Judith Teus Ribo na may blood cancer. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, blood cancer, inuutusang umalis sa katawan ni Judith Teus Ribo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa katawan ni Judith Teus Ribo. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, yung mga nandiyan na mga ka-Bible study natin sa Facebook at YouTube, pakibigay nyo po yung inyong mga prayer request Akin lang pong binibigyan ng pagkakataon itong mga prayer request na narito po ngayon. Kay Marikit Chan na may diabetes, sige po, maipag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, at sa dugo ni Jesus, diabetes, mataas na blood sugar, inuutusang mawala sa katawan ni Marikit Chan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, gawing normal ang blood sugar sa katawan ni Marikit Chan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Mirna Lagrosa na may psoriasis, sige po, sa pangalan ni Jesus, psoriasis, inuutusang umalis sa buong katawan ni Mirna Lagrosa. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Mirna Lagrosa. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa ating mga ka-Bible study na nasa Facebook at YouTube, sumabay na lang po kayong magtaas ng inyong mga kanang kamay at tayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sumabay po kayo sa ating commanding prayer, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ.
Amen. Ayan po, mga ka-Bible study, ako po'y makikibalita sa inyo, ha? Kumusta po kayo na mga pinag-pray natin sa programa, sumabay sa ating commanding prayer? Kayo po ba ay tumanggap ng instant healing or gradual healing mula sa ating Panginoong Hesukristo? Gawa po kayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Maipamalita po natin ang kanyang kabutihan, ang kagalingan na ipinagkaloob niya sa ating mga sakit at mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang dito po muna, mga ka-Bible study, at tayo po ay dadako na sa ating isa pang segment ng ating programa, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Pagkatapos po ng maikling video na ito. Si Kristo ba ay Diyos? Basahin po natin ang sagot sa Pilipos 2:5 hanggang 6 ng Magandang Balita Biblia. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa talatang binasa po natin, maliwanag po ang pagtuturo ng Apostol Pablo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ayon sa Kanya, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, ang ating Panginoong Hesukristo po'y tunay na Diyos at siya po'y kapantay ng Diyos. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Muli po, magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-Bible study.
dito po sa ating segment Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. At sa gabi pong ito, si Brother Edwin Santiago po ay muli nating makakasama at bibigyan natin ng pagkakataon na makabati po sa inyong lahat. Brother Edwin, welcome sa ating programa. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kiliw na taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos at ngayon pong Huwebes ng gabi ay tayo po ay muling magkakasama. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi, Brother Edwin, at gayon din sa lahat ng mga nadagdag pa na mga viewers natin, mga closet at mga exiters sa MCGI. Meron tayong mga bagong mga kaibigan, Brother Edwin, itong mga nakarang araw. Sila ay mga nanonood sa ating programa at nagpakilalang mga closet at mga exiters. At sa gabing ito, nandyan sila at nanonood at nakikinig sa atin. Brother Edwin, ano ba ang ating ngayon uusapan? Ano ba ang ating tatalakayin? Sige, Brother Edwin. Brother Willie, ang nais ko po sanang talakayin at pagkwentuhanan natin ngayong gabi. Ito pong private message ng isang closet na nasa Brazil. Oo, ano yung tungkol sa message na yan na isang closet na nasa Brazil? Ano yun, Brother Edwin? Meron po siyang pinadalang mensahe dito sa atin. Babasahin ko po, Brother Willie, ang kanyang sinasalaysay dito sa kanyang sulat. Alam mo ba na pambubudol lang ang ipinalalabas nilang naghahanap buhay sila ng marangal sa Brazil? Ang totoo, front lang nila ang mga negosyo nila na salute restaurant at iba pa, pero ang totoo, abonado sila sa rental at mga expenses ng salute, maging ng hotel nila. Malaki ang bayad sa rental sa Florianopolis. Kung mayroon mang kumikita na salute restaurant, kulang pa na pandagdag sa bayad sa rental at bills ng ibang salute restaurant. Yun po, Brother Will. Mahaba po Medyo putol-putulin po natin ang pagtalakay para maging detalyado po, Brother Willie. Ang sinasabi dyan noong closet, Brother Edwin, sa narinig ko, yung mga negosyo na itinayo sa Brazil, front lang lahat, front. Opo, lumalabas, parang pambubudo lang pinalalabas para magandang tingnan na yun daw mga manggagawa, yung mga KNP na nasa Brazil, naghahanap buhay sila ng marangal. Yung nabanggit na negosyo sa Brazil, yung salute. Salute, Brother Edwin. Opo, salute restaurant po, Brother Willie. Salute restaurant. Hindi Area 52. Hindi pa po yung Area 52 ang binabanggit, yung lang po munang salute restaurant. Ibig sabihin ang binabanggit dyan na itinayong negosyo sa Brazil, yung salute na restaurant. Opo. Na ayon dyan sa closet na yung kanyang message ay isang front lang. Ibig sabihin ng front, Brother Edwin, parang pakitang tao lang, para lang may maipresenta, no? Opo, para po may maipakita sa tao na meron silang pinagkakaabalahan sa Brazil, ganun. Alam mo, Brother Edwin, natatandaan ko nung ako ay mag-guest doon sa Broccoli TV. Yung first time na ako yung mag-guest doon. Opo. Nabanggit ko rin na kahit ako yung mga negosyo dito sa Pilipinas, kasi di ba, merong linamnam na na kantin. Si Brad Eli, di ba?
Opo. Oo, tapos yung kakong sinasabi na auto supply, Brother Edwin. Opo, yung auto supply na binuksan ni Brother Eli nung araw. Oo. Tapos meron pa siyang feed supply diyan naman sa may Apalit sa malapit sa palengke, no, yung feed supply. Opo. Ayan, binabanggit naman din talaga ni Brad Eli yan na siya may sariling negosyo, meron siyang water station, di ba? Opo. Kasi para nga makondisyon yung isip ng mga members na yung abuluyan na pumapasok sa iglesia, walang napapakinabang dyan. Si Brad Eli, yung si KDR, yung mga manggagawa. Di ba, Brother Edwin? Opo, opo. Oo. Ang gustong mailagay ni Brad Eli, ma-establish sa kaisipan ng mga members na galing sa pagpapatulo ng pawis, galing sa kanilang mga pinaghanap buhayan, yung kanilang mga ginagastos. Yung sa abuluyan, ginagamit talaga para sa pangangaral, para sa bayad sa radyo, sa telebisyon. Di ba, Brother Edwin? Opo, parang gusto nilang palabas si Brother Willie, iba yung pera ng iglesia, iba yung personal nilang pera, ganun po. Yun na sinasabi. Yun na sinasabi nila na kung sila man mayroong ginagastos para sa kanilang mga pansarili na mga pangangailangan, kung sila man halimbawa bumibili ng mga damit, bumibili ng sasakyan, meron silang gamit na mga cellphone, yun ay hindi nanggaling sa abuluyan ng iglesia yan. Dahil meron silang mga negosyo, Brother Edwin. Opo, opo. Ganun nga po ang ibig nilang palabasin dyan, Brother Willie. Pero dahil ako nga matagal na nakasama, 19 na taon, at yun, naging personal pa akong ni Brad Eli, taga-Basa. Nakita ko naman talaga ang galawan. Nakita ko yung pagpasok ng pera dyan sa samahan. Ngayon, ang aking nakita, yung mga sinasabi ni Brad Eli, pasintabi na dyan sa mga closet, mga exiters na ang kanilang position pagdating kay Brad Eli kung pwedeng wag na siyang mababanggit, ako humihingi sa inyo ng pasensya sa mga closet at exiters, kasi kagaya nga nung nabanggit ko nung nakaraan sa Broccoli TV, meron kasi kung nakita at narinig, hindi naman Brother Edwin nakita at narinig ng ibang mga closet at exiters. Tama ba? Tama po. Kasi po yung mga exiters, kailan lang din po sila naanib. Yes, oo. Kaya yun ang aking hinihingi sa kanila, na maunawaan nila ako na I have nothing against kay Brother Eli personally. Kaya kung nababanggit ko man yung pangalan niya, bagaman siya pumanaw na, hindi naman ang ibig sabihin ako hindi ko na binibigyan ng respeto ang isang pumanaw, Brother Edwin. Opo. Kundi ang akin lang, sineshare ko lang yung aking karanasan, personal experience, personal knowledge, kung ano yung aking nakita at narinig. Kaya nga natatandaan ko noong mag-guest nga ako doon sa Broccoli TV, nakasabay ko si Brother J.R. Badong. Yun, nagsabi ko doon sa mga nasa Broccoli TV, yung mga viewers doon, na si Brother J.R. Badong, hindi rin natin pwedeng pagbawalan siya. Kung meron man siyang mga nasasabi, pwede natin pagpayuhan si Brother J.R. Brother J.R., konting preno, wag ka magpadalos-dalos. Pwede natin siyang payuhan. Pero
para pagbawalan natin si Brother J.R. Badong sa kanyang pagbibitaw ng salita. Halimbawa, nababanggit ni Brother J.R. Badong yung tungkol sa nanay ni KDR, di ba, Brother Edwin? Opo. Sa mami ni KDR. Yung kasi ang meron talagang ginawang matindi kay Brother J.R. Badong, kaya may mga bitaw siya ng salita talagang mabigat. Sabi ko, hindi natin pwedeng si Brother J.R. Badong hatulan natin na yung base sa kanyang sinasabi kasi meron siyang naranasan na hindi naman natin naranasan. Meron siyang nakita at narinig, hindi natin nakita at narinig. Tama ba, Brother Edwin? Tama po. Ayun. Po yun. Kaya pagdating sa akin na ako nagsasalita ngayon at nababanggit ko si Brother Eli, humihingi naman ako ng pasensya sa mga closet at exiters na ang kanilang posisyon pagdating kay Brad Eli pabayaan na lang natin dahil siya hindi na kayang magsalita at ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Ito lang naman ang gusto kong linawin sa ating mga viewers, sa mga closet at exiters. Yung closet na yan na meron siyang letter patungkol sa Brazil na yung mga negosyong tinayo doon front lang. Brother Edwin, kumbaga sa balita, hindi na bagong balita yan, Brother Edwin. Opo, kumbaga sa Brother Willie, ito yung replay na to, Brother Willie, kasi nangyari na to dito pa lang sa Pilipinas, di ba? Yes. Kung ano yung narito sa Pilipinas na mga ginawa, na mga negosyo na front lang din. Ganon din sa Brazil, Brother Edwin, na naglagay ng mga negosyo, tapos ipinapakita nga sa mga members, pagka pasalamat may video na pumipila yung mga mga customer doon sa restaurant, sa Salud restaurant na yon, para ma-mind condition yung mga miyembro na yung mga leader, yung mga mangangaral ay hindi umaasa sa abuluyan ng iglesia, kundi meron silang sariling negosyo na pinagkakakitaan, Brother Edwin. Opo. Ganun nga po ang gusto nilang mangyari at ipakita sa mga miyembro na sila po ay naghahanap buhay. Hindi sila umaasa sa abuluyan ng mga kapatid na tinutulong sa iglesia. Kaya lang ganito, Brother Edwin, yun nga yung aking nakita sa tagal ng panahon. Kung meron man pong mga negosyo na ipinapakita sa mga miyembro, at kahit sa mga nasa labas ng iglesia, ang tanong naman, Brother Edwin, yung puhunan na ginamit para sa mga negosyong nabanggit, saan naman ang galing yung puhunan, Brother Edwin? Saan pa? Dito po sa mga perang itinulong ng mga kapatid sa iglesia. Sakto, Brother Edwin, ang sagot mo. Kasi ang nakita ko mga ka-Bible study sa mga closet at exiters, yung pera na pangnegosyo at pera ng iglesia, pinagsama ni Brad Eli, Brother Edwin. Opo, pinaglagom. Naglagom yun naghalo yun yung mga ginamit ni Brad Eli na puhunan para dyan sa mga negosyo na yan, kinuha din sa iglesia. Tapos, yung mga tauhan na nagtatrabaho doon sa mga negosyo, Brother Edwin, mga miyembro din sa iglesia. Opo. Na, yun nga, Brother Edwin, may nakarating sa aking mga balita na kahit sa Brazil, yung mga nagtrabaho doon sa mga negosyo, mga miyembro, hindi naman pala sinesweldohan ng maayos, Brother Edwin. Ibig sabihin po, nagtatrabaho yung mga kapatid doon sa restaurant, pero hindi naman sila pinapasahod ng tama, ng naaayon doon sa pinagtrabahuhan nila. Yes, mga underpaid, Brother Edwin. Tapos, wala pang mga benepisyo.
yung mga narito sa Pilipinas, di ba dapat pagka ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ikaw, Brad Edwin, alam ko nagtrabaho ka sa kumpanya, di ba may SSS, di ba? Meron po, may PhilHealth. PhilHealth, di ba? Opo. Dapat ang kumpanya i-provide yan sa mga nagtatrabaho sa kanya, di ba? Opo, Brother Willie. Itong mga nagtatrabaho dyan sa mga negosyo na yan na itinayo ng mga leader ng MCGI. Yung mga miyembro hindi nga sinesweldohan ng tamang pasweldo, tapos wala pang mga benepisyong binibigay sa mga miyembro. Kasi ang sinasabi, Brother Edwin, yun ang pinakatulong nila sa iglesia. Yun na po yung ambag, ganun, donasyon. Oo, yun. Kaya wala ng PhilHealth, wala ng SSS, Brother Edwin. Tapos, yung sweldo nila, below the minimum, Brother Edwin. Hindi po malang yung minimum wage, hindi malang pumatak sa minimum wage. Oo, mga underpaid. Ngayon, ang mas matindi pa dyan, Brother Edwin, yung mga talagang free labor na nangyayari. Yung talagang walang bayad, Brother Willie. Oo. Alam mo, Brother Edwin, yung binabanggit ko, mga free labor na yan. Kaya yung mga miyembro talaga exploited. Yung mga construction, yung mga pinagtatrabaho nila para mag-construction worker. Kasi kahit sa Brazil pala, nung nagpatayo ng mga negosyo doon, Brad Eli, pati yung mga mansyon, Brad Edwin, 20 mansyon pala, 20 mansyon, 20 mansyon pala ang naipatayo sa Brazil. Ganun po ba? Bakit kung sabihin yun lang nag-iisang mansyon na madalas ipakita sa litrato ang mansyon, Brother Willie, pala 20. Oo, kailan ko lang nalaman na umabot pa lang ng 20 mansyon sa Brazil. Alam mo nga, Brother Edwin, noong mga 2011 na yan, pataan. Nakarating na sa akin yung balita na may mansyon si Brad Eli sa Brazil. Ngayon, nung yan aking ine-expose na sa YouTube, sumasagot sila sa apalit, sa pasalamat na naninira lang ako at hindi totoo yung sinasabi kong may mansyon sa Brazil si Brad Eli. Pero noong dumating na, Brad Edwin, yung mga litrato, mga pictures na talagang natukoy na yun nga ang mansyon ni Brad Eli sa Brazil, eto na, sila sumagot sa pasalamat. Sabi ni Brad Eli, masikip naman kami dito. Di ba, Sister Luz? Sa lahat nga ng sulok may natutulog. Sumagot naman Sister Luz, opo, Brad Eli. Ano nga po, lahat nga po nung sulok dyan sa mansyon, may mga natutulog. Kaya sabi na Brad Eli, kaya nga, iniisip ko magpagawa pa nga ng mga 2 hanggang 3 mansyon. Naloko na. Kinulang pa pala, Brother Willie. Gano'n na nga po, totoo po yung balita na 20 mansyon ang naipatayo. Oo, at yun naipatayo na ang mga construction worker, mga miyembro, Brother Edwin, mga hindi sinwelduhan. Free labor, meron na tayong ka-exiter na nag-comment. Ako po dati free labor din ako, dati sa Apalit. From 1999 to 2002, ang ka-exiter natin si Brother Harold Mansano Marigmen. Kita mo, Brother Edwin, meron tayo ngayong ka-exiter. Pinapatunayan itong ating napag-uusapan dito. Sige po, yung iba pang mga ka-exiter natin na may ganong experience, malaya po kayong mag-comment dyan at babasahin po namin ni Brother Edwin. Sige, Brother Edwin, tuloy mo lang kung ano yung gusto mo sabihin. Sige. Ito po, itutuloy ko po, Brother Willie, yung pagbasa ng sulat. Ito pong galing sa isang closet na galing po sa Brazil. Sige, ngayon daw po, ito po ang sulat, Brother Willie.
Hindi naman daw po kumikita yung Salud Restaurant, kulang pa na pambayad ng mga bills at ng rentals. Kaya niloloko lang tayo sa ipinapakita nila sa video na may maraming nakapilang customer na kumakain sa Salud. Yun po, Brother Willie. Ito pa po. Naalala ko na naman itong mga GAGO. Talaga si Arman at si Escat. Si ano po yun, si kapatid na Rodel at saka si kapatid na Sani. Ang binabanggit na nagmamaang-maangan na hindi sila nagtinda ng alak samantalang sila ang cashier sa Salud. Yun po, Brother Willie, nagmamaang-maangan daw po itong si Arman at saka si Escat. Hindi sila nagtinda ng alak pero sila pala ang cashier doon sa Salud. Lumalabas, Brad Edwin, sila ang matitigas ang muka. Opo, sila ang makakapalang muka na bistado na ayaw pang umamin. Oo, na ang problema naman kay KDR, nagdudumilat na yung ebidensya. Akala ko ba si KDR journalist? Brother Edwin, reporter, di ba? Opo. Di ba ang isang journalist, reporter, magre-report yan batay sa ebidensya, di ba? Opo, base po doon sa sa kung ano yung talagang kaganapan, ano po talaga yung pangyayari. Oo, para meron siyang maibalita, mai-report, di ba? Opo. Kasi pagka magre-report siya na hindi naman sa talagang yung walang ebidensya, hindi yung totoong pangyayari, ano yun fake news yun, fake news, di ba? Opo. Eto Brother Edwin, mismo yung kanyang kapatid na Rodel, na favorite niya, na banggitin pagka siya nagsasalita, kapatid na Rodel, kapatid na Rodel, kapatid na Rodel. Merong matyaga na binilang, Brother Edwin, 1,300 na beses Ang dami po ngayon, ang punto natin dyan, eto, merong taga-Brazil na closet na sinasabing sila nga ang mga kahero doon sa Salud Restaurant na nagbebenta rin ng alak, Brother Edwin. Opo. Yun nga po. Tapos hindi naman talaga kumikita. Abonado pa. Di ba, Brother Edwin? Opo. Ang tanong dyan, Brother Willie, saan ang gagaling yung ipinang-aabono, ipinang-papalawal para doon sa rental at bills kung hindi naman kumikita yung Salud Restaurant? Yun nga ang sabi ko. Yung puhunan na ginamit doon sa negosyo at pinang-aabono, galing pa rin sa abuluyan ng mga membro, Brother Edwin. Opo. Sa kapatiran pa rin po galing. Pera pa rin po ng kapatiran. Oo, kasi nga, Brother Edwin, ito nga yung aking nakita at narinig at karanasan. Si Brother Eli, nung nabubuhay pa, dito sa Pilipinas, meron siyang mga negosyo na itatayo. Hands-on siya, hands-on. Siya mismo nag-aasikaso. Mga 2 buwan lang niya naman haharapin yun natatandaan ko, pagkatapos naming mag-broadcast sa gabi, pupunta pa yan sa kusina at magluluto-luto. Brad Edwin, aabutin pa si Brad Eli ng mga 2:00, 3:00 ng madaling araw. Di awang-awa naman kami, ang mga nakakakita sa ginagawa ni Brad Eli. Dahil kung ilang buwan na ginagawa niya yun, mga 2 buwan. Para ma-establish niya sa kapatiran na si Brad Eli ay nagbabanat ng buto. Siya nagpapatulo ng pawis. Sabi pa nga ni Brad Eli, lahat na pinawisan sa katawan ko, pati singit ko pinapawisan Brother Edwin Opo. Iba nga po, may video pa na nasa kusina, naghahalo ng niluluto na malaking kawan, tsaka yung pong panghalo expensive, talagang napakahaba, parang pale. Oo. Yan talaga pinapakita sa mga kapatid dahil sa pasalamat, ipapalabas sa video na si Brad Eli nagluluto, talagang nagpapakapagod para lang kumita. At sabi pa nga ni Brad Eli, yung kinikita niya, pagkakulang ang abuluyan,
pinandadagdag pa niya para mapunan yung kulang, Brother Edwin. Opo, kumbaga sa ano, Brother Willie, siya pa ang nagduduktong nung pagkakulang ang pera ng iglesia. Oo, at sabi pa ni Brad Eli, pagka kulang pa rin yung kinita niya, dahil kulang ang pumasok sa yung abuluyan ng iglesia, yun lamang sweldo ni KDR. Ibinibigay kay Brad Eli para mapunan pa rin yung kakulangan ng abuluyan. Di talagang sa kaisipan ng mga miyembro, si Brad Eli at KDR talaga buhos ang ang ibinibigay na suporta para lang mapagtakpan yung kakulangan ng abuluyan sa iglesia, Brother Edwin. Oh, Brother Willie, all out sila, Brother Willie, pagdating sa iglesia, lahat ng pera nila talagang idinodonate nila para sa iglesia. Oo, at si Brother Eli mismo sinasabi niya na si KDR nga, lahat ng sweldo niyan binibigay sa kanya. Kaya naman nung bandang huli na si KDR nasisilip na ng mga miyembro na bago ang kotse, nung umpisa kotse pa lang ang sinisilip kay KDR dahil doon sa mga networking na pumasok sa iglesia, nasisilip na may bagong sasakyan si KDR. Nandyan agad si Brad Eli para ipagtanggol. Sabi ni Brad Eli, mga kapatid naman, kung si Brad Daniel Ika ngayon nakikita ninyo na sumasagana, deserve naman niya yun kasi inaani lang ni Brad Daniel yung mga dati niyang itinanim. Hello, Brad Edwin. Opo. Kumbaga sa deserve lang ni DSR na siya umani dahil meron naman siyang itinanim noon. Oo, na yung mga sweldo nga niya, yung kinikita niyan sa radyo, television, buong sweldo binibigay ni KDR kay Brad Eli. Kaya nga, may mga kwento pa na si KDR, merong mga pangyayari, Brad Edwin, na yan ay dadaan sa NLEX, sa toll gate. Walang pangbayad ng toll fee, Brother Edwin. Papaawa, Brother Willie. Natumbok mo agad. Nandun na naghahagilap daw ng barya si KDR sa kotse at para makabayad lang ng toll fee dahil naibigay lahat kay Brad Eli. Oo, yun ang kwento. Yun ang kwento nila, Brother Willie. Kwento nila yun. Kwento nila yun. At para nga, ang mga miyembro, makondisyon ng isip at yun, pag napapanood pa nga yung mga video na si Brad Eli nagluluto, naaawa yung mga miyembro. Naiiyak pa dahil awang-awa kay Brad Eli. Kasi nga, ang lagi sinasabi, gipit ang iglesia, gipit ang gawain. Ngayon, ito nga yung ikwento ko sa Broccoli TV nung mag-guest ako. Na si Brad Eli talagang merong mga binubuksan ng mga negosyo. Kaya lang, lahat kako yun front. Para lang kakong smoke screen lang yan, Brother Edwin. Smoke screen. Para hindi agad masilip nung mga miyembro kung ano ba talaga ang totoong negosyo ni Brad Eli. Opo, hindi kagad matuko, hindi agad ma-identify yan, Brad Willie. Oo, na yung mga negosyong binubuksan ni Brad Eli, kagaya yun nung linamnam, for 2 months lang naman siya magluluto. After 2 months, bibitawan na ni Brad Eli kasi na-kondisyon na yung isip ng mga miyembro. Kumbaga, natanim na sa isip ng mga miyembro, si Brad Eli, nagninegosyo yan. Kumikita ng sariling pera yan. Hindi niya ginagamit ang abuluyan ng iglesia, ng samahan. Ayun. Pagka yun sa loob ng 2 buwan, natansya ni Brad Eli na ayos na ang buto-buto. Brad Edwin, na na niya yung kaisipan ng mga miyembro. Bibitawan na ni Brad Eli yung kantin. Ipapasa na niya sa iba. Later on, yung kantin na yun na yun, mawawala na yung Brad Edwin. Opo, ini mangyayari din, kwento na lang pero wala nang kantin, kwento na lang. Lusaw na yon, lusaw na. Kasi ganyan ang nangyari. Noong sila mag-kantin, sila yung
naghahanda ng pagkain, nag-cater noong mga tauhan dyan sa Uniwide. Yung sa Coastal Mall, Brother Edwin, natatandaan mo ba yon? Opo. Oo, talagang po ilang buwan lang naman sila ang nag-asikaso noong pagkain doon sa Uniwide, sa Coastal Mall. Bili si Brad Eli ng mga gamit, paano naman tatagal, Brad Edwin, yung ganoong negosyo yung mga nagtatrabaho sa Uniwide. Paano sila makakakain pagka may pasalamat sarado, hindi nagtitinda. Hindi nga po sila tatangkalikin kasi magugutom pala yung mga trabahador dahil isang araw silang, kung ilang araw yung pasalamat, ilang araw din silang sarado. Oo, ang mga tauhan ng linamnam mga miyembro, mga manggagawa sa samahan, libo yung nandoon sa Uniwide na mga nagtatrabaho, hindi makakain dahil lahat sila nasa pasalamat. Kaya nagalit yung may-ari ng Uniwide talagang tinapos ang kontrata kasi nga hindi naman seryoso talaga, Brother Edwin, yung mga negosyo na yan. Yun ang aking nakita dyan, na front lang talaga yung mga negosyo dito sa Pilipinas at front lang din yung mga negosyo sa Brazil, Brother Edwin. Opo, hindi talaga yun ang kanilang hanap buhay, hindi talaga yun ang kanilang negosyo o pinagkakakitaan. Ang talagang bread and butter, ang talagang bread and butter ng mga leader ng MCGI, ang iglesia mismo, ang mga miyembro, Brother Edwin, yun ang kanilang captive market. O babasahin natin, 2 Pedro 2 at 1. Ito ang ating bababasa. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa iyo magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Talatang 2. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. 3. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Ayan, Brother Edwin. Yan ang ginagawa ng mga bulaang guro. Yung mga inaakay nila, yun ang kanilang ginagawang negosyo. Pinangangalakal nila, kinakalakal nila yung mga miyembro. Kaya nga, di ba si Chairman, si Brad Roland, nasabi niya, may video talagang captive market ang mga miyembro. Kaya talagang ito si Brad Roland, Brad Willie, talagang masama ang lagay nito ngayon. Bakit? Dahil, una-una, kinumpormiso niya si Kuya, ayaw naman pala ni Kuya nung ganun. Ngayon, sa mismong bibig ni Brad Roland, nanggaling yung salitang, yung mga miyembro ang captive market. Alam mo, Brother Edwin, kaya naman si Brad Roland, si Chairman, nasabi yung captive market na yan. Galing din kasi sa bibig ni Brad Eli yung salitang captive market. May naringgan. Oo, kasi ganito yan. Hindi nabanggit ko nga, may mga networking company pumasok sa MCGI. Kasi noong si KDR ay broadcaster pa, hindi niya pinapansin ng mga networking dyan sa MCGI. May mga pumapasok na networking noong araw, active na active si Sister Luz. Siya ang talagang kinakausap ng mga networker para makapasok ang mga networking business dyan. Nung si KDR mawala na ng trabaho, Brad Edwin, nang siya masipa sa ABS-CBN, masipa sa GMA7, hindi naman sumikat na broadcaster yan Brother Edwin. Opo, tsaka yung time slot niya, Brad Willie, hindi naman talaga yung prime time. Yung mga yung mga pang alas 4 ng madaling araw. Kaya hindi alam talagang Brother Edwin, yung kategorya
ni KDR bilang broadcaster, hindi nga niya naabot ba lang yung kay Igan Arnold Clavio, di ba? Opo. Kay Ted Pailon, di ba? Opo, hindi rin. Kahit yung kay yung namayapang si Mike Enriquez, hindi rin eh, di ba? Opo. Kasi hindi naman siya inuupo doon sa talagang yung prime time na oras, Brother Willie. Yes. Ano nga eh, nung araw eh, si KDR paningit lang eh. Paningit, pamalit lang, Brother Edwin. Halimbawa, si Ted Pailon may sakit. Doon lang siya, reliever lang, reliever. Opo. Oo ba't ko alam? Kasi ganito eh. Pagka si KDR mauupo doon sa Hoy Gising ni Ted Pailon. Ano pong gagawin? Kailangan may text brigade. Text brigade. Panoorin ang Hoy Gising mamayang alas 5 ng hapon. Si Kuya Daniel ang uupo. para tumaas yung number of views, Brother Willie. Oo. Ganun. Kumbaga, dahil paminsan-minsan lang nangyayari yun na si KDR mauupo doon sa Hoy Gising ni Ted Pailon dahil ganun nga eh. Kumbaga sa gulong, reserba lang, Brad Edwin. Ang reserba nagagamit pag na-flat, di ba? Yung gulong. Opo. Pero pagka hindi flat yung gulong, yung reserba, nakatago lang doon sa compartment, Brother Willie. Oo, hindi naman nangyayaring araw-araw napaplat yung gulong. Opo, tsaka hindi naman po pwede tumakbo na yung kotse 5 gulong. Oo, yun ang ibig nating sabihin, Brother Edwin. Si KDR, kahit naman nung yan ay broadcaster pa, hindi naman sumikat yan eh. Maagang ang kumbaga, hindi pa nga sumisikat, nalaos na agad. Brother Edwin. Kaya, hindi pa po sikat laos na. Oo, kaya walang na siya yumaman dahil sa pagiging broadcaster, hindi totoo yan. Ang pagyaman ni KDR, nag-uumpisa nung siya matanggal dyan sa Channel 2, Channel 7. Bakit, Brad Elvin? Kasi ito na, hinarap ni KDR ang mga networking company na pumapasok sa MCGI. Dapat lahat ay dadaan na sa kamay ni KDR. Dapat lahat ay a-approve ni KDR, Brad Edwin. Wala pong makakapasok na networking companies pagka hindi dumaan kay KDR. Sige nga, manghihingi tayo sa ating mga ka-Bible study, sa ating mga viewers. Ano po ba yung mga natatandaan ninyong networking company na pumasok sa MCGI? Sige nga, sa ating mga kasama. Ako kasi natatandaan ko yung yung Power Plus. Ayan. Tapos yung Legacy. Ayan. Sige, baka meron pang mga ka-Exeter tayo closet na pwedeng magbigay pa. Kasi yun ang mga natatandaan ko, inabot ko. Kasi hanggang 2009 lang ako eh. Ayan, may Dyna Farm mula kay Dwight Wamos. Ayan, Dyna Farm. Natatandaan ko yung Dyna Farm na yan. Sumasama pa sa pasalamat yan eh, di ba? Yung kumpanya na yan, yung mga networker na sumali dyan. Pasalamat ang Dyna Farm. Ayan, Power Plus. Ayan, tapos yung Legacy. Brother Edwin, ha? Opo. Maraming pinaiyak ng mga miyembro yung Legacy na yan. Kasi nagsanla sila ng lupa, nagbenta ng kalabaw para makasali. Sa Legacy, ano po? Oo, sa Legacy, wala namang kinita. Noong magsumbong kay Brad Eli, sila pa ang nasisi. Yung mga sumali sa Legacy. Napagalitan pa, Brad Willie, no? Napagalitan pa ni Brad Eli. Sa ibang pagkakataon natin napag-usapan. Ngayon, ang gusto ko lang ipunto ganito. Di yan na nga, marami pumapasok na networking, dapat dumaan sa kamay ni KDR. Aprobado niya kasi may pakikipag-usap niya si KDR para ma-approvean niya yung networking company. Dapat si KDR ang upline, siya yung nasa itaas. Kumbaga sa pyramid, siya yung nasa tuktok, Brother Edwin. Siya yung 0-0. Sa top. O1, ganun yata yun. Yung kung sino yung tapos lahat ng sasali ay downline nitong si KDR.
Naalala ko pa yung Yusana. Yusana. Talagang yan. Nabalitaan ko rin yung Yusana na yan. Mga networking company. O ngayon, may pangyayari, Brad Edwin, na may pumasok na networking, hindi dumaan kay KDR. Nako, Oo. malaking problema yan. Oo, ang networking ay dumaan kay Sister Luz. Paano po nangyari, Brother Willie? Siyempre, ang KDR, hindi niya nagustuhan yung nangyari na may pumasok na networking, hindi dumaan sa kanya dahil rumekta kay Sister Luz. Si Sister Luz naman nag-announce sa kapatiran para tangkilikin yung networking na yun na si Sister Luz ang upline. Eto na, Brother Edwin, buhay pa si Brad Eli noon. Napagalitan niya si Sister Luz. Dahil po doon wala na ako sa MCGI noon nung mangyari yan. Napagsabihan niya si Sister Luz. Sabi ni Brad Eli, bakit naman kayo magpapapasok ng networking dito sa iglesia nang hindi dumadaan kay Brad Daniel, na hindi kayo humihingi ng pahintulot? Bakit? Sino ba ang nagpakahirap para maipon ng kapatirang ito? Kayo ba? Yun, ganun lang ni Brad Eli. Ang kanyang pagsasalita. Hindi naman ka maiipon ng kapatiran kung kayo ang papakinggan eh. May pinakinggan ng mga iyan kaya naipon ng kapatirang ito. Ayan. Kasi alam niyo na ang mga ito captive market. Captive market. Inulit-ulit ni Brad Eli yung captive market na yun, Brother Edwin. Opo. Ayan. Kaya kung si Brad Roland may nabanggit na captive market yung mga miyembro sa MCGI, galing kay Brad Eli yung salita na yon. Hiniram lang ni Brad Roland yung salita na yon. Si Brad Eli pala ang original na nagsalita nun, hindi si Brad Roland, Brad Willie. Oo, ngayon, ang punto natin dito, may mga negosyong itinayo sa Pilipinas, si Brad Eli, hanggang Brazil may itinayo ring negosyo, front lang yon. At alam mo ba, Brad Edwin, pati nga yung mga ampunan na yan, orphanage, front lang din yan, front. Opo. Ayan, kasi yung orphanage sa Apalit na inaampon yung mga matatanda, yung mga bata na pinamigay. Alam mo ba, may mga pumapasok na mga donasyon dyan, dahil may orphanage eh. Matindi din ang corruption dyan sa orphanage na yan. Ganun po ba? Oo kasi nung nasa Apalit pa ako may mga lumalapit sa akin, nagrereklamo yung mga matatanda. Meron daw mga donasyon na para sa kanila, mga sabong pampaligo, mga pagkain, mga delata. Pinaghahati-hatian daw ng mga nasa admin office. Yung mga nag-aasikaso ng orphanage. Lalo pagka may pera na padala para sa matatanda, dapat mapaghati-hatian. Brad Willie, ang naghahati-hati yung mga nandyan sa admin office. Noong aking kilalanin, kung sino-sino ba yung mga nilagay doon sa orphanage, mga tauhan ni KDR. Naloko na. Nakasandal pala sa matigas, Brad Willie, kaya hindi pwedeng galawin. Oo, kaya pwede banggain. Oo, nandyan pa ako sa MCGI. Alam ko na yung orphanage front lang din yan para magpapasok ng donasyon sa mga miyembro magdodonate. Di ba? Ang nangyayari, corruption din naman. Umiiyak sa akin yung mga matatanda, nagre-reklamo. Noong namang i-report ko kay Brad Eli, yun, noong ipatawag ni Brad Eli, mga tauhan pala ni KDR ang involved sa corruption. Tapos na usapan. Oo. Yun ang punto ko, Brother Edwin, na si Brad Eli, ganun lang ginawa, nagtatayo ng mga negosyo sa Pilipinas hanggang Brazil, lahat yan front lang. Ngayon, ano aasahan mo kay KDR, Brother Edwin? Kung meron bang
ipinapakita si KDR na mga negosyo. Baba, yung KDRA na yan. Meron siyang coffee shop. Di ba? Si KDR, di ba? Opo. Ano yung aasahan mo? Yan ba legit na negosyo? Hindi po. Front lang din yan. O front lang din yon. Kasi limitado naman kasi ang ang tumatangkilik diyan sa kanyang mga negosyo na yan, di ba? KDRA, halos mga miyembro din naman ng nandoon sa KDRA. Yung kanilang resort sa Bataan, yung beach resort, di ba halos mga miyembro lang din naman ng mga naliligo doon? Opo. Yung po nung mga dumadaan doon sa coffee shop, puro mga member lang din po, mga halos kabataan yung karamihan, Brad. Yes, oo. Kaya kung si KDR, nakikita natin na nananagana, namumunini, Brad Edwin, na talagang yung pagyaman ni KDR very obvious. Hindi naman maitatago, di ba? Opo. Oo. Halata po. Oo, hindi sa mga negosyong nakikita nyo na negosyo ni KDR yan, yung KDRA, yung coffee shop niya na yan, hindi eh. Hindi naman kikita ng, ng daang milyon, para si KDR ay yumaman ng ganyan, Brother Edwin. Opo, totoo po yan. Yan ay sa mga miyembro pa rin ang gagaling. Yung pagyaman ni KDR, sa mga miyembro pa rin, sa mga nauuto pa rin nila. Kasi tuloy-tuloy kasi ang panguuto diyan sa mga miyembro. Ang gawain, ang pangangaral, ang na-stop Brother Edwin wala na kasi talagang pangangaral diyan sa MCGI. Opo, Brad Willie, na sinabi mo, panghuhutot ba? Panguuto kasi medyo humini signal ko. Panghuhutot pa, panguuto. Panguuto. Oo, at panghuhut-hot. Ayun. Medyo nag-ano kasi signal ko Opo. Ayan, ang ibig ko sabihin dyan na si KDR, minsan nga may na-send sa akin video, talaga nailing ako na siya'y lumabas doon sa kanyang mansyon, nakaparada mga sasakyan. Samantalang nung araw, Brad Edwin, si KDR kinikwento sa amin sa aralan ng mga manggagawa. Nung siya DJ pa lang sa KYFM. Sabi ni KDR sa amin nung araw, alam nyo, hiyang-hiya ako na iparada yung aking sasakyan sa parking area sa KYFM. Kasi doon mga broadcast, mga kasama niyang DJ doon, mga bago sasakyan. Opo. Naaalangan si KDR na iparada niya yung kanyang Wrangler Jeep, Brad Edwin. Wrangler Jeep. Nakita mo ba yun? Opo. Di ba nung nakakarating sa atin si KDR sa Sabang? Di ba? Opo. Oo. Wrangler Jeep lang naman ang kanyang gamit. Nahihiya si KDR sa mga kasama niyang DJ sa KYFM na maitabi man lang yung kanyang Wrangler Jeep doon sa mga nagagandahang kotse ng mga ibang DJ. Brother Edwin. Opo. Ganun si KDR nung umpisa. Alam nyo, mga ka-Bible study, mga closet exiters. Dahil ako po'y natira ng Apalit, Pampanga 1990. Nakita ko naman nung umpisa nung magtsuhin Mga rin naman yan, kukulo-kulo rin ang tiyan nung umpisa. Opo. Di ba? Maiiyak ka sa kwento ni Brad Eli nung araw na siya'y nasa Pampanga dahil nagugutom sila. Sila kailangan pumunta sa ilog at manguha ng tulya, Brother Edwin. Opo, nadidig ko po yung kwento na yun. Oo, talagang pag kinikwento ni Brad Eli yan, naiiyak ang kapatiran Kasi pinakita ni Brad Eli yung pinagdaanan niyang hirap na para makakaila sila ng mga kasama niyang manggagawa. Nandiyan sila'y manghuhuli mangunguha ng tulya sa ilog. Tapos may kwento pa si Brad Eli na yun daw mga buto ng mga sa palengke, Brad Edwin, mga buto. Hihingin ni Brad Eli at
pakukuluan, ha? Para magkasabaw. Opo. At para daw sila may pagkain. Ganun eh. Nung araw, pagka nagkikwento si Brad Eli na ganung hirap ang kanyang pinagdaanan, TDS, talaga namang mga miyembro naaantigang kalooban. Tapos si KDR may sarili din naman siyang version. Si KDR daw kahit magkudkud ng niyog. Brad Edwin, subuko. Diba? Totoo po, yung kinikwento niya po yan. Sige nga, Brad Edwin, ano yung narinig mong pagkukudkud na ginagawa ni KDR? Para daw po siya makakain, magkukudkud siya ng niyog. At yun lang daw po yung ibabahog niya doon sa ibabaw ng kanin. Yan daw po kanyang ulam. Oo. Nung araw di yun. Pagka kami nila Brad Eli nung araw nagbiyabiyahe at nagkwentuhan ng ganon. Siyempre, masyadong seryoso si Brad Eli. Pagka kinikwento niya siya nangunguha ng tulya, siya nagpapakulo lang ng buto ng baboy, ng baka para masasabawan. Papasukan naman ni Brad Danny ng para lang mabasag yung pagiging seryoso. Brother Edwin. Ano po sasabihin ni Brad Danny? Sabi ni Brad Danny, Brad Eli, napakaluho nyo pala nung araw. Talagang kami magkakatawa na dahil doon mahusay si Brad Danny yung papasok sa mga biro, di ba? Sa mga seryosong usapan. Oo. Nagkakaiyakan na kami sa sasakyan dahil sa kwento ni Brad Eli ganun Papasuka ka ni Brad Danny, Brad Eli. Napakaluho nyo pala. Napakasarap ng buhay nyo. Bakit po nasabing maluho ni Brad Danny? Sabi ni Brad Danny, kami nga ho, Brad Eli, noong araw, kami magkakapatid Dahil kami mahirap, ang gagawin ni ng tatay namin para lang kami makakaing magkakapatid, magsasabit ng tuyo. Brad Edwin, isang pirasong tuyo. Tapos, kami ikang mga magkakapatid, yung aming kanin, idudunggol lang namin sa tuyo para magkalasa. Brad Edwin. Para kumapit lang doon sa kanin. Oo, kumbaga, yung hawak nilang kanin, dudunggulin lang nila yung nakasabit na tuyo para daw yung alat nun humalo doon sa kanin. At doon daw nila ngayon isusubo yung kanin para magkalasang tuyo. Ayan. Bago sila isubo, Brad Willie, yung isusubo nilang kanin, idadampi mo na doon sa tuyo na nakasabit para magkalasang tuyo. Oo, lang. Dampe. Tapos pagka halimbawa nabibiting ka sa dampe, singhutin mo yung amoy ng tuyo. Maluho pa nga. Sila pala, buto pa ng baboy. Si Brad Danny pala, amoy lang. Kaya doon lang kami napapatawa ni Brad Danny, pati si Brad Eli. Kumbaga, yung seryosong usapan na nakakaiyak, pag pinasukan ng ganong pabiro na pasok ni Brad Danny, talagang nababasag yung kwento ni Brad Eli. Yun ang ibig ko sabihin, may mga pakwento yung mga yan na talaga maaawa ka pag hindi mo alam pag hindi mo kilala di ba? Dahil ako yung matagal nilang nakasama, alam ko yung umpisa, alam ko yung humble beginning ng mga leader ng MCGI. At talaga naman ang umpisa, simpleng pamumuhay lang, Brad Edwin. Nakita ko kay Brad Eli yun, simpleng pamumuhay. Kahit nga, di ba si KDR, pa-t-shirt lang nung araw yan, nakamaong lang yan, di ba Brad Edwin? Opo, pag pasalaman, naka-Hades na t-shirt at saka yung well-off na seda na pantalon. Hindi nga, kaya lang magsasapatos siyang Brad Willie pagka magsasalita sa stage. Pero pag akyat na sa stage, pagbaba, nakachinelas na uli. Noong araw, nakachinelas lang yan. Saka wala kang pumapansin na halos yan, di ba? Tsaka lagi Brad Willie, nakataas yung pantalon yan dahil baha Tsaka lupa yung lalakaran mo Oo, yun ang talagang humble beginning ng samahan, noong grupo na yan. Yun nga, paglipas ng mga panahon, dumami na mga miyembro,
Ayan na, Brother Edwin, nakita ko na ang pagdami ng captive market. Ayan, nagbago na ang lifestyle, nagbago na pamumuhay ng mga leader ng grupo na yan. At ito nga, yan ang nakakalungkot, Brother Edwin. Noong si Brad Eli nawala sa paningin ng mga kapatid dito sa Pilipinas at siya napunta sa Brazil, pagka nagsalita si Brad Eli, umiiyak. Gipit, siya hirap doon, kaya kailangan ang mga kapatid ay magpadala ng tulong mula sa Pilipinas, magpapadala sa Brazil. Tapos pag naman si KDR ang magsasalita, sasabihin naman niya, si Brad Eli nga nagpapadala pa dito sa Pilipinas para yung kakulangan dito mapunan. Hello. Magka-frequency talaga, Brad Willie. Oo. Ang nangyayari, magpapadala yung mga nasa Pilipinas para kay Brad Eli, tapos pag naman i-build up ni KDR si Brad Eli, sasabihin, kahit gipit ang kapatid na Eli sa Brazil, yung mga kinikita niya sa Brazil, pinapadala pa rito sa Pilipinas para punan ng kakulangan ng abuluyan na pumapasok. Kasi Brad Edwin, alam mo ba, sa loob ng 19 na taon na ako'y nasa samahan, pagka nagsalita itong si Brad Eli, laging kulang, laging kapos. Wala na akong nadinig na kahit nag-break even man lang kahit tumabla man lang, wala na, Brad Willie. Wala, laging abonado. Laging si Brad Eli ang magpupuno. Sabi ni Brad Eli, yung ikang mga konting kinita ko sa aking negosyo, idinagdag ko pa. At kung kulang pa rin, ako ay pumapasok na sa mga nagpapautang ng kahit patubuan, Brother Edwin. Mga lending, po? Mga lending. Dahil ayaw ko mabitin ang broadcast sa radyo, telebisyon. Dapat tuloy-tuloy ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon, nawala na si Brad Eli, pumanaw na siya noong 2021, Brother Edwin. Ito naman si KDR, nagbabangong puri doon sa isang video na aking napanood. Mula daw nang pumanaw si Brad Eli, hindi naman daw natigil na hinto ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sang-ayon ka ba doon, Brad Edwin? Hindi po ako sang-ayon dyan sa sinabi niya dahil una-una, hindi naman po siya nangangaral, hindi naman siya nakikita ng mga kapatid na siya po ay nangangaral. Hindi nga siya matanong, Brad Willie. Oo. Ayun nga, yung Bible exposition, mula nung pumanaw si Brad Eli, yun ang unang nalusaw, yun ang unang na-dissolve. Di ba, Brad Edwin? Opo, yun po ang yun po ang unang pinanggal ginagawa ni Brother Eli. Oo. Di ba? Yung Bible exposition. Kaya nga doong may video sabi, sino ika magba-Bible exposition? Sino ika ngayon ang sasagot sa mga tanong? Di kasi Brother Eli pa rin. Di ba sabi ni KDR? Opo. Di ba ika itanong po kay Soriano, di si Brother Eli pa rin. Pero kung ipagmalaki, dati si KDR daw ang may idea, ang may konsepto nung itanong kay Soriano. Sa kanya raw isip ng galing yun, Brad Edwin. Siya ang may concept, may idea, Brad Willie. Oo, bakit ikaw pala ang magaling na nakaisip nung itanong mo kay Soriano at Biblia sasagot? Ba't ngayon hindi mo gawin yung itanong mo kay Rason at Biblia ang sasagot, Brother Edwin? Kasi Brad Willie, pagka iyan ginawa niya, yung ginagawa ni Brother Edwin na mayroong tanungang portion, pagpapawisan ng gamunggo yan, Brad Willie, pagka yun tinanong mo. Totoo yan, Brother Edwin, kasi ko naman yun nasukat ko naman yung si KDR. Dahil matagal akong nakasama ni Brad Eli, may mga pagkakataon din na si KDR nagtatanong pa sa akin nung araw yan pagka aralan ng mga manggagawa at sasabihan siya ni Brad Eli, Brad Daniel, ikaw ang magpaksa nito. Bago yan tumayo sa harapan ng mga manggagawa, tawagin ako ni KDR, Brad Willie, papakita sa akin yung outline.
ano ba itong talata na to? Ano ba ang ano ni Uncle dito? Ako tinatanong ni KDR. Loob-loob ko lang, ikaw ang pamangkin. At sa kwento bata ka pa, hinasa ka na ni Brad Eddie sa mga pulong sa Pampanga. Di ba, Brad Edwin? Opo, itututong daw po sa bangko si KDR dahil bata pa, di pa aabot doon sa pulpit. Oras daw po yung itinuntong doon sa bangko, pagsasalita na. Oo, at yun nga, bata pa siya, sinanay na ni Brad Edwin magsalita, mangaral. Tapos nung ako'y wala na sa MCGI, ito yung mga nagtatanggol kay KDR doon sa The Bereans, doon sa group, sa forum na yon, na ang sabi, hinog na si Kuya Daniel. Hinog na, Brother Edwin. Opo. Kumbaga saan, handa-handa na. Oo, edi ako'y sumagot. Sabi ko, pagka ako hinog na, papunta na sa pagkabulok. Opo, parang yung mangga, Brother Willie, pagka yan nahinog at hindi mo na ibenta, sigurado, kinabukasan, bulok lahat yun. Yun nga nangyari, Brother Edwin. Sobra lang ang publicity na ginawa kay KDR. Overrated. Ang tawag doon overrated, Brother Edwin. Kala ko overacting. Talagang si Brad Eli, yun nga, yung imahe niya masyado talagang pinaganda sa kapatiran. Tapos noong mawala na si Brad Eli, ito naman ang mga KNP. Talagang itinaas din masyado si KDR, kaya talagang tumaas din ang expectations ng mga kapatid. May rason para magpatuloy. Ka-frequency ni Brad Eli. Yun ang mga sinabi, Brad Edwin. Opo, kahit nga po, Brother Willie, nung araw, di ba, kahit na pagka yung pasalamat ng buong kapatiran, may question and answer, mga 3 oras yun, di ba po? Wala akong natatanda ang may nagtanong na kapatid, si KDR sumagot. Paano nga pagka tanungan, open forum, si KDR doon sa kanyang kwarto na air condition at kukuya-kuya-kuy lang doon. Tumatalilis, Brad Willie. Oo. Kahit naman nung mawala ako, di siya na ang nagbabasa-basa, di ba, sa mga Bible exposition. Pero wala kasi sa puso ni KDR yung ginagawa niya, kaya wala siyang natutunan, wala siyang natandaan sa mga pagsagot ni Brad Eli sa mga tanong Yun ang malungkot. Oo. Yung pagiging broadcaster, yun talaga ang nasa dugo ni KDR, yung pagiging broadcaster. Kasi ang broadcaster, Brad Edwin, mga newscaster, di ba, yan ay nagbabalita, no? Opo. Binabasa lang yung balita. Pero pagkatapos basahin, tanungin mo yung balita na sinabi, binanggit. Walang alam yung newscaster. Walang naiwan sa isip, Brad Willie, no? Kasi walang Brad Willie, yung mga broadcaster na, yung mga newscaster, sa radyo, nagbabasa lang ng dyaryo, yung mga yan. Yun namang nasa telebisyon, kung ano ang ilabas doon sa monitor, yun lang yung babasahin nila. Parang yung sa Itbulaga, di ba? Kung ano lang isasabihin ng host na scripted. Kung ano yung lumalabas sa screen, nagka-flash. Ayaw, pag pinatay mo yung screen, wala nang sasabihin yun. Wala na. Ganyan si KDR. Kaya yung sinasabi niyang namayapa ang kapatid na Eli, hindi naman natigil ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. I beg to disagree. Hindi totoo yun. Dahil nawala nga yung Bible exposition. Ang Bible exposition, pangangaral yan. Kasi ito, Brother Edwin, ang pangangaral, iba sa pagtuturo. For your information, sa mga ka-Bible study, sa mga closet at exiters. Kahit si KDR, hindi niya alam ang salitang pangangaral at yung pagtuturo kung ano ang pagkakaiba. Kasi sa Biblia nakasulat po, ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Nasa aklat ng Roma yan. 12:4-8, kayo na ang magbasa. Yung mga kani-kanyang kaloob sa iglesia. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Brad Edwin. Magkabukod po pala yun. Hindi po pala isa lang yun. Magkabukod. Mababasa sa Biblia si Jesus Christ nangangaral at nagtuturo. Juan
Pareho. Mateo 4:23. Si Jesus Christ nangangaral, nagtuturo. Ito at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Ayan, nakita mo, Brad Edwin. Iba yung pagtuturo, iba yung pangangaral. Ganun po pala. Ngayon ko lang din po nalaman yung Brad Willie. Ngayon, para malaman ng mga nakikinig ang kaibahan, ganito po yan. Ang pangangaral, yan po ay para sa mga non-believers, sa mga hindi pa sumasampalataya, sa mga hindi pa Kristiyano. Opo. Ginagawa ang pangangaral. Ngayon, Opo. ang pagtuturo naman, Brad Edwin, ang pagtuturo, ginagawa naman yan para sa mga Kristiyano, para sa mga believers. Amen. Opo. Ganun pala yun. Brother Willie, nagtuturo naman si Kuya. Nagtuturo? Sabi niya, mga kapatid, dapat lagi kayong handa sa pagsagot. Nagtuturo, Brad Willie. Nagtuturo. Oo. Iniiwas ang sarili, di ba? No? Yung mga nagtuturo, ayan. Yung mga miyembro ang dapat sumagot, handang sumagot, pero siya hindi siya kasama ron, Brother Edwin. Opo, kaya siya nagtuturo. Ayan, sana may natutunan ng ating mga ka-Bible study, yung ating mga closet and exiters. Sa MCGI, sino ang nangangaral? Hindi naman si KDR Di ba? Si Brad Eli pa rin, practically Mga video niya ginagamit sa radio, television, di ba? Sa doktrina. Si Brad Eli pa rin siya nangangaral Di ba? Opo. Ngayon, ang nagtuturo, sino ngayon ang nagtuturo sa MCGI? Sino po, Brad Willie? Di ba si Brad Eli pa rin? So wala siyang ginagawa? Wala. Si KDR, kolekta. Sa abuluyan siya nakapokus. Sa abuluyan. Pangangaral pagtuturo, wala kay KDR yun. Si KDR focus sa makukolektang abuluyan sa mga patarget. Sa patarget nakapokus si KDR. Sa papasok na pera. Oo, doon siya concerned. Kaya nga, di ba, nung siya sinisilip sa Brazil, bakit hinihimatay si Brad Eli, nagko-collapse, hindi natapos ang Bible exposition, but hindi ituloy ni KDR ang Bible exposition. Ano palusot ni KDR? Ano alibay niya? Buhay pa si Brad Eli. Ayokong mangahas. Ayokong pangahasan yan. Wala naman siyang order sa akin na ako'y mag-Bible exposition. Si Brad Eli pa ang may kasalanan, Brad Edwin. Talaga mahilig magturo Brad Willie. Kaya nga nung pumanaw si Brad Eli, sabi ko, pag ikaw, KDR, ay kumolekta ng abuluyan, humanda ka. Ito ang aking pupukol sa'yo. Ito itatanong ko sa'yo. Ikaw ba, KDR, nabigyan ng order ni Brad Eli na mangolekta ng abuluyan sa kapatiran? Sigurado naman akong hindi siya nabigyan ng order, Brad Edwin. Opo, kasi biglaan yung pagkamatay ni Brother Eli. Hindi sila nagkausap. Ngayon, ang ating agad na napansin, bakit itong si KDR, pagka ang pag-uusapan ni pangangaral, pagtuturo, dapat may order muna si Brad Eli bago niya gawin. Opo. Diba? Opo. Pero bakit nung pumanaw si Brad Eli, kahit walang order sa kanya, nangolekta ng abuluyan si KDR. Nagpapatarget sa mga miyembro. Bakit? Kasi interesado lang sa pera yang si KDR. Kasi po, Brother Willie, mas madaling mangolekta kaysa mangaral. Yes. Ganun naman ang ginagawa nila ngayon di ba? May mga video, sumasayaw na lang, kakanta, si KDR, sila Josel, sila Mel,
Yung mga ministro, yun ang pinagbubuti nila ngayon eh. Libangin ang mga miyembro sa pakanta, pasayaw-sayaw. Pero ang hinahanap ng mga miyembro kung ano yung legasiya ni Brad Eli. Yung legasiya, yung legacy. Kala ko ba the legacy continues? Bakit yung Bible exposition na nawala? Bakit yung open forum, yung question and answer ang nawala? At bakit napalitan ng concert? Brad Edwin, yung mga Bible exposition. Kasi Brad Willie, sa Bible exposition kasi Brad Willie, ano yun palabas ang pera dun eh. Yung concert, puro papasok yun, Brad Willie. Ayun. Ganon lang natin dyan, Brother Edwin. Ngayon, Brad Edwin, ang ating orasan, tayo ay sinasabihan na. Tuloy na lang natin yung binabasa mo na yan na letter ng closet sa susunod Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Bago po ako magpaalam, Brother Willie, ako po ay nagpapasalamat dito sa isang closet na nagpadala po ng sulat na closet po na galing sa Brazil. Salamat po kapatid dito sa inyong sulat. Bagamat mahaba po itong sulat ninyo, napangalahati naman namin ni Brother Willie. At I hope lahat po ng ating mga kasama ngayong gabi sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie ay naliwanagan po kayo at nabuksan po ang inyong mga isipan kung ano po ang katotohanan at kung ano po talaga ang kaganapan. Ito pong kaganapan na to hindi na po ito bago. Ito po ay nangyari na noon. At ano po, kumbaga sa from Philippines to Brazil. Inilipat lang po ng lugar pero same style, same strategy, and same scheme. Puro pera pa rin po ang lundo. Hanggang dito po mga kasama. Magandang gabi po sa ating lahat. Paalam na po. Hanggang sa susunod na pagprograma po natin ng Talakayan with Brother Willie. Back to you, Brother Willie. Salamat, Brother Edwin. Salamat dito sa ating mga ka-viewers, mga closet and exiters. 38 ang nasa YouTube Live na mga kasama pa natin. Facebook Live, hanggang ngayon ay nakatutok sa atin. 5 ang nasa Facebook Live. Salamat sa ating mga nakasama ngayong gabi. At hanggang sa susunod po nating Bible study. Tuloy-tuloy po itong ating talakayan at kwentuhan. At ako po'y nagpapaalaala lang sa ating mga viewers sa darating na Lunes yung ating pagboto. Gawin po natin yung ating pagboto ayon po sa sinasabi ng ating saligang batas. Tungkulin po natin yan bilang mga Kristiyano ang bumoto. Panawagan ko lang, pagkatapos po nating bumoto, umuwi na po agad tayo sa ating mga bahay at wag na ho tayong kakalat-kalat sa daan, sa kalsada. Baka ho magkaroon pa ng anumang kaguluhan dyan para tayo makaiwas sa kaguluhan, sa disgrasya. Doon na lang po tayo sa ating mga bahay maghintay ng resulta dyan sa mangyayaring eleksyon sa darating na Lunes. Manood po tayo sa telebisyon, makinig sa radyo, doon na lang po tayo makibalik. Okay po? Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi at ipagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong gabi ang kanyang patuloy na pag-iingat at pagliligtas at pagpapala. Good night and God bless po sa ating lahat.